Napaawang ang mga labi ko nang muli ko siyang masilayan pagkatapos ng ilang araw na hindi kami nagkita. Bukod sa nagulat ako na makita siya ng oras na iyon, ay pinagtakhan ko din kung bakit may kasama itong babae ngayon. Nakasabit pa ang isang kamay ng babae sa braso ni Sir Xavier. At nang titigan ko mabuti kung sinong babae ang kasama nito, ay muli ako natahimik. Si Hazel de Guzman ang kasamang babae na Sir Xavier. Ito ang babaeng nalilink dito. Kilig na kilig ang mga kasamahan kong babae sa trabaho nang makita ng mga ito na naglalakad si Sir Xavier kasama si Hazel. Bagay silang dalawa, isang gwapo at maganda. Komento pa ng isang katrabaho ko. Hindi ko naman masisisi ang mga ito sa mga positive comment na ibinibigay nila kay Sir Xavier at Hazel. Ikaw ba naman ang sikat na artista? Bakit nga ba hindi pagkakaguluhan at sasabihan ng maganda? Tapos ang nalilink pa sa'yo ay isang Xavier Montefalco. Saglit ako nagmasid sa mga tao sa paligid ko, partikular kay si Xavier na padaan na sa gawi ko. Madaraanan niya ang cubicle ko bago ang opisina nito. Tahimik lang ako naghintay hanggang sa makalagpas ito kasama si Hazel sa pwesto ko. Hindi na ako nagtangkapang lumingon para tingnan kung ano ang reaksyon ni Sir Xavier habang nilalagpasan niya ang pwesto ko. Nakita ko pang kumaway si Hazel sa mga kasamahan ko at nakangiti ng masaya habang naglalakad ito kasabay ni Sir Xavier. Bakit pa ako mag-aabalang lingunin ito? Kung halata naman na masaya ito kasama ang sikat nitong nobya. May mag-iiba ba sa sitwasyon naming dalawa? Wala, hindi ba? Pagbubutihan ko na lang ang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa negosyo naming dalawa para wala itong masabi na pabaya akong business partner. At sa negosyong iyon din nakasalalay ang future ko. Future ko kung magiging proud sa akin ng pamilya ko o wala na talaga akong magagawa kung hindi ang bumalik sa poder nila. Huminga ako ng malalim matapos kong marinig ang pagsara ng pinto ng opisina ni Sir Xavier. Sabay na pumasok ang dalawa sa loob nito. Halos kalahating araw akong hindi makatrabaho ng maayos lalo't naiisip ko din ang mga dapat kong gawin para sa negosyong itinayo namin ni Sir Xavier. Nagulat na lang ako nang lumapit ang sekretary niya sa cubicle ko at may sinabi, "Monica, sabi ni Sir Xavier ay puntahan mo na daw ang pinapaayos niya sa iyo sa Pasay." Napatango na lang ako sa sinabi ng sekretary niya. Pwede namang i-text na lang niya ako. Bakit pinadaan pa niya sa sekretary niya? Malamang na busy ito kay Hazel at hanggang ngayon ay magkasama pa rin ang mga ito sa loob ng opisina ni Sir Xavier. Hindi na siguro nito nakuha mag-text kakalingkis nito sa babaeng iyon. Bigla ako natahimik dahil sa mga naisip ko tungkol sa amo ko at kay Hazel. Bakit kailangan magngit-ngit ang kalooban ko dahil lang sa katotohanang magkasama pa rin ang mga ito hanggang ngayon? Bahala sila. Malalaki na silang pareho. Kung gumawa man sila ng milagro sa loob ng opisina na yun, problema na nila iyon. Mapait kong sagot sa sarili ko habang nagliligpit ako ng mga gamit na nakakalat sa table ko. Mabuti na rin at pinayagan niya ako makaalis ng maaga sa trabaho para maasikaso ko ang dapat kong gawin sa negosyo namin. Nakita ko pa ang pagbubulungan ng mga kasamahan ko matapos akong kausapin ni Kay. Hindi ko na lang sila pinansin. Magtagumpay lang ako sa sisimulan naming negosyo ni Sir Xavier ay magre-resign na din ako dito sa agency. At total, umalis na din naman si Nicole. Inayos ko ang laman ng body bag na nakasukbit sa harapan ko habang naglalakad palabas ng building nang marinig kong tumutunog ang cellphone ko. Mabilis kong hinanap kung saan parte ng bag ko na isuksok ang cellphone ko. At nang makita ko ito ay agad kong tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Lemuel. Nakuha ko pang isave ang number niya nang tumawag ito at si Sir Xavier ang nakasagot. Buti na lang talaga at hindi naisipang burahin ng isang iyon sa call log ang number ni Lemuel nang tumawag ito. Hello? Hello, Monica? Ikaw na ba yan? Pabiro nitong sagot sa akin. Para tong ano? Oo, ako na to. Bakit? Naniniguro lang at baka ang amo mo na naman ang sumagot sa tawag ko. Makahulugan nitong pahayag sa akin. Imbis na matawa ay sinugandahan ko na lang ang sinabi niya para naman hindi masyadong obvious na apektado ako sa mga pinagsasabi niya tungkol sa amin ni Sir Xavier. Sorry ka, hindi kami magkasama ngayon kaya hindi siya nakasagot ng tawag mo. Sabay tawa ko pagkatapos. Ganun. Joke lang. Bakit ka nga ba napatawag? Pagpapatuloy ko. Gusto sana kitang yayaing mag-dinner kung hindi ka busy. Maya-maya ay tanong niya sa akin. Gustuin ko mang sumama sa kanya ay hindi pwede. Marami akong dapat na gawin.
Naku, sorry ah. Marami pa kasi akong gagawin ngayon after work. Sayang naman. Nahimigan ko ang panghihinayang sa boss ni Lemuel. Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo? Gusto mo tulungan kita? Sunod nitong question sa akin. Bakit nga ba hindi? Pwede niya akong tulungan sa pag-aasikaso ng mga ilang bagay sa store. Total at busy naman sa babae nitong business partner ko. Magandang suggestion. Sige. Pagsang-ayon ko sa tinura nito at sinabi ko nga ang address kung saan kami magkikitang dalawa. May sarili namang sasakyan si Lemuel kaya sisiw lang dito ang libuti ng buong Manila. Ako naman ay nag-drive na rin papunta sa store at ayon sa production team ay nakadeliver na raw ang ilan sa mga products sa store. Kailangan ko na lang itong iayos. Naunahan pa akong dumating ni Lemuel sa store at nakangiti ko siyang sinalubong. Ang bilis ah. Sabi ko sa kanya nang maayos kong naipark ang kotse ko sa gilid ng store kung saan pwedeng magpark ang mga customer. Siyempre, bawal malate at baka mabadshot ako sa'yo. Pabiro na naman itong sagot sa akin. Sira, ikaw talaga? Buti't hindi ikaw naligaw sa pagpunta dito. Gumamit ako ng Google Map. Pilyo pa rin itong sagot na mas lalo kong kinatawa. Oo nga naman, anong silbi ng mga high-tech technology ngayon kung hindi gagamitin? Nabutan ko may isang truck na nasa gilid din ng store. Malamang ay ito magdi-deliver ng mga products na ginawa sa production team. Good morning po, Ma'am Monica. Nandito po kami para i-deliver ang mga products na natapos na pong gawin sa production area. Sige po kuya. Wait lang po at bubuksan ko ang pinto para maipasok niyo na ang mga box. Agad namang kumilos ang driver at pahinante para iayos ang mga box ng products na deliver ng mga ito. Nice. At mukhang serious ka na sa negosyong pinasok mo ah. Komento ni Lemuel habang tinutulungan niya akong buksan ang front door ng shop. Kailangan kasi, alam mo naman sa negosyo, seryoso ka dapat sa lahat ng oras. Napatango na lang si Lemuel sa sinabi ko. Anak din ito ng negosyante kaya alam ko na intindihan nito ang point ko. Nang tuluyan na namin mabuksan ng shop, ay sunod na pumasok ang driver kasama ang pahinante nito. Bit-bit ang tig-isang box. May mga stante na at mga gamit sa shop. Halos pa kompleto na rin ang laman ng bawat stante. At malamang, nasa lilipat na buwan ay makakapag-opening na kami. Mag-iisip pa ako ng ibang kulay ng sabon at design na maganda para mas maraming pagpipilian ng mga customers. Umabot ng 20 boxes ang kailangan naming iayos sa stante ni Lemuel. Matapos na maibaba ng delivery truck kanina ang mga products. Habang nag-aayos kami ng mga produkto ay hindi ko mapigilan ang mapahagikik ng tawa sa mga pinagsasabi ni Lemuel. Papa sa itong kapalit ni Michael V na comedian kung ako ang tatanungin. Umorder na rin kami ng hapunan sa fast food chain sa isang delivery app para hindi na kami kailangang umalis pa at gabi na din. Kailangan matapos namin na maisalansan ng mga produkto para kung maisipan man na tingnan na Sir Xavier ang store namin ay maayos na ito at ready na sa opening. Bakit nga pala hindi ka kumuha ng mga staff dito? I mean, mahirap din itong ginagawa natin ha? Reklamo ni Lemuel. May mga nakuha naman akong pansamantalang magiging staff ng store kapag nag-open na ito. Ang bala ko nga ay mag-resign na lang sa agency para mag-focus dito sa negosyo na tinayo namin. Mas mainam kasi na isa sa amin ang siyang magmamanage nitong shop para makita ang progress at malaman kung paano mapapalakas ito sa market. At sa pagitan namin na Sir Xavier, malamang na hindi ito ang susuko para mag-manage ng negosyo namin. Sa dami ng ginagawa nito ay malamang na hindi na nito maisingit pa ang shop sa oras nito araw-araw. Idagdag mo pa ang palagi nitong pambabae. Bigla na naman ako naging bitter nang isaisip ko ang bagay na iyon. Monica, pwede magtanong? Medyo personal nga lang. Singit na sabi ni Lemuel habang kumakain na kami ng hapunan. Bakit kailangan mo magtiyaga sa amo mo? Ngayon, para lang magkaroon ka ng imamanage ng negosyo, kung sa pamilya mo naman ay magagawa mo rin ang bagay na ito. Ang tinutukoy niya ay ang negosyo ng pamilya ko na sa una pa lang ay hindi ko gustong pakialaman. Wala sa negosyo ng pamilya namin, ni Michael ang gusto ko. Ewan ko ba, baka talagang si Michael lang ang nakakuha ng hilig ng mga magulang ko sa ganoong klaseng mga negosyo. Ayoko nang humingi ng tulong sa pamilya ko para lang makapagtayo ako ng isang negosyo, Lemuel. Kaya mas ginusto mo pa ang humingi ng tulong kay Xavier Montefalco? Siya lang ang nakita kong pwedeng makatulong sa akin that time na walang-wala ako.
Paglilinaw ko sa kanya kung bakit ako humantong sa sitwasyon na ito, nakasama ko sa isang negosyo ang sarili kong amo. His offers are truly irresistible kaya siguro napapayag niya rin ako agad sa gusto nitong mangyari. Pwede ka pa namang umatras? Pahabol na sabi ni Lemuel sa akin. May isa akong salita at ayokong pumangit ang tingin ni Sir Xavier sa akin sa usaping negosyo. Kahit madalas kami magkaaway, alam ko naman ang salitang utang na loob. Kaya hindi ko rin naisip na ilagay siya sa alanganin. At kung uurong ako sa labang ito, ay para ko na rin pinatunayan sa kanya na totoo ang mga sinabi ng mga magulang ko sa akin. Kaya hanggang kaya ko, ay gagawin ko ang lahat para maging successful ang unang bubuksan namin branch. At hopefully, ay magkaroon ito ng maraming branches, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Okay, naniniwala naman ako sa kakayahan mo, Monica. Basta kung may kailangan kang tulong, ay sabihin mo agad sa akin. I'm more than willing to help you in any way I can. Sa huli, sabi ni Lemuel sa akin na nagpagaan sa kalooban ko. At least, may isang taong naniniwala sa kakayahan ko, sa gusto kong mangyari at yun ay ang magtagumpay sa larangan ng negosyo kung saan pwede ko ring ipamalas ang aking talent sa arts. Maaga kong gumayak para pumasok muli sa trabaho. Bala kong kausapin si Sir Xavier para magpaalam kung pwedeng mag-focus na ako sa pag-aayos ng mga bagay-bagay sa negosyo namin. Kailangan ay makapag-soft opening na kami bago matapos ang buwang ito. Umorder na lang ako ng coffee sa isang shop bago pumasok sa building kung saan nandoon ang agency na pinapasukan ko. Okay na sa akin ang coffee sa umaga bilang breakfast. May mga snacks naman ako sa drawer ko kung sakaling magutom ako. Kasalukuyan ako naglalakad papasok sa vicinity ng building nang mapansin ko si Sir Xavier na papasok na rin sa sarili nitong agency. Nagkatitigan kami at parang bigla ako na conscious nang makita ko siya. Ilang araw lang naman kaming hindi nagkita, pero bakit parang ang laki bigla nang naging distansya naming dalawa sa isa't isa? Hindi ko tuloy alam kung babatiin ko ba siya o magpapanggap na hindi siya nakita. Pero nang maisip ko na walang sense ang taguan siya, lalo na't kailangan ko ring linawin ang ilang bagay tungkol sa negosyo namin, kaya naglakas ng loob na ako na salubungin ang mga titig niya. Malalim ang mga mata niya na hindi ko alam kung gaano kalalim ang nilalaman nito. Diretso niya akong tinitigan at hindi nito alintana ang ilang mga empleyado nito na bumabati sa kanya at hindi man lang mapansin kahit papaano dahil diretso ang tingin niya sa akin. Lumakad ako papalapit sa kinaroroonan niya. Buo ang loob na hindi nakatulad ng huling naming pag-uusap at pagkikita ay hindi na mainit ang ulo nito o galit. Good morning po, sir. Bati ko sa kanya. Hindi niya ako agad sinagot at tumingin muna ito sa paligid sa kanya ibinalik ang mga mata sa akin. Let's talk in my office now. Tanging sagot dito sa akin at naglakad na ito papalayo sa akin. Naninibago ako sa mga kinilos niya. Parang may mali at hindi tama. O baka naman nasanay lang akong hindi ito ganoon makitungo sa akin. Napatingin na lang ako sa baba ng tiles na sahig bago nagpa siya. Nasundan na ito sa opisina nito bago pa ito magalit na naman sa akin. Dumiretso na ako sa opisina ni Sir Xavier. Alam ko naghihintay na ito sa akin. Sa bilis nitong maglakad dahil sa mahaba nitong mga hita ay hindi talaga ako makakaabot sa kanya. Wala naman ako magagawa kung hindi ang sumunod sa gusto nito. Yun naman palagi ang dapat kong gawin. Dagdag ko pang sagot sa sarili ko. Kumatok muna ako sa pinto ng opisina nito at ilang segundo lang ay narinig ko sumagot ito sa loob na maaari na akong pumasok. Unti-unti kong binuksan ang pinto ng office niya. Nakita ko agad si Sir Xavier na nakaupo sa swivel chair nito na parang hinihintay talaga niya akong pumasok sa opisina nito. Nagtama muli ang mga mata namin at para ako napapasong nagbaba ng tingin sa kanya. Nawawalan ako ng lakas ng loob kung minsan para harapin siya lalo na at hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya sa mga sandaling nakatitig siya sa mga mata ko. Parang niyang hinahalukay ang buong pagkatao sa simpleng pagtitig-titig niya sa akin. Nang huling magkita kami, ay yun na rin ang huling beses na narinig ko ang boss niya, kaya nang marinig ko na nagsalita siya kanina ay nanibago ako. Mas lalo ako natakot at kinabahan nang makita siya. Siguro ay dahil hindi naging maganda ang pag-uusap namin nang huli kami magkita. Gustuhin ko man na ipaalala sa kanya ang hindi nito magandang inasal ay naging tahimik na lang ako. Ayoko na makipag-away sa kanya. Nakakapagod din. Take your seat, Monica.
Sunod kong narinig na utos niya sa akin matapos itong magbaba ng tingin at tuluyan akong pakawala ng mga mata nito. Dahan-dahan naman akong lumapit sa isang bakanteng salya na nasa harapan ng malaki nitong table. Alanganin akong tumingin sa gawing unahan niya. Pilit kong iniiwas sa mga mata ko sa kanya para hindi ako pangunahan ng kaba. "How's the progress of our business?" Tanong niya sa akin sa formal na boses. Pagkatapos ay isinandal nito ang likod sa inuupuan nitong swivel chair. Mabilis ako nag-isip ng isasagot sa kanya. Ayoko mapahiya sa harap niya kaya buo ang loob na umayos ako ng upo at sumagot sa kanya. "So far so good, sir. Kunting mga products na lang po ang kailangan at pwede na po tayo mag-soft opening. Then yung mga staff naman po ay magsisimula na silang pumasok sa shop by next week." Napatango siya nang sabihin ko sa kanya ang mga bagay na iyon. Hindi niya siguro nito inaasahan na makakaya kong maayos na mag-isa ang ilan sa mga dapat na gawin sa negosyo namin. Nagpapasalamat din ako kay Lemuel at matyaga niya akong tinulungan kahapon sa shop. Dahil kung hindi, ay baka doon na ako nakatulog kakaayos ng mga produkto sa stante. Tatawagan ko ang production team para may deliver agad ang mga kailangan bago ang opening. Dagdag ni Sir Xavier. Pagkatapos ay naisip kong ipakita ang ilan sa mga disenyo ng sabon na ginawa ko, maging ang mga flavor na siguradong papatok sa mga kabataan ngayon. May mga pampaputing ingredients ito na gustong-gusto ng mga kababaihan. Bahala na ang chemist na mag-supply ng mga ingredients para sa mga sabon na naisip kong idagdag sa collection namin. "Sir, ito po pala ang ibang design at flavor ng soap na pwede nating ma-market." Pinakita ko sa kanya ang scratch na gawa ko. Pati ang mga ingredients nito ay malinaw na nakasulat sa ibabang parte ng drawing book na pinagsulatan ko. "That's nice. Sige, iwan mo dito at papupuntahin ko ang naka-assign na production supervisor dito sa office para makausap mo din." Question niya. Bigla ko namang naisip na sabihin na hindi na kailangan at bala ko naman pumunta sa production area para personal na makita kung paano ginagawa ang mga sabon na dinadesenyo ko. "Wag na po. Ako na lang po ang personal na pupunta sa production area para ipakita sa supervisor ang mga nagawa kong bagong produkto." Nakita ko nangunot ang noo ni Sir Xavier nang marinig nito ang sinabi ko. Parang may nasabi na naman akong hindi maganda sa pandinig nito. Kaya kinabahan na naman ako. "It's alright. Hayaan mo na siyang pumunta dito para hindi ka na mahirapan na kausapin siya." Agad ay sagot nito sa akin. Hindi ko naman siya pwedeng kontrahin na naman kung gusto kong hindi na naman kami mag-away na dalawa. Natahimik na lang ako saglit bilang sagot sa sinabi niya at pilit ko na lang siyang iniintindi the way na alam kong pareho kami magbe-benefit sa huli. Kapag naging maayos na ang lahat sa negosyo namin ay makakapagsulod na din ako sa wakas. Magkakaroon din ako ng sariling mga negosyo. Pangako yan. At bigla ko naisip, ang pinirmahan namin mga document na nagsasabing sa akin niya ipinangalan ang mismo establishment na binili nito para pagsimula ng negosyo namin. Sir, gusto ko lang po sanang itanong kung bakit sa akin mo ipinangalan ang mismo establishment na binili mo para sa negosyo natin?" Curious kong tanong sa kanya. Tanatigan niya ako ng mariin na parang sa pamamagitan noon ay makukuha ko ang kasagutan sa tanong ko sa kanya. Inilagay nito ang isang braso niya sa armrest at hinawakan naman ng isa nitong daliri ang mapula nitong labi na parang nag-iisip ng tamang isasagot sa tanong ko. Let's just say that it's part of being business partners. I mean, wala naman sigurong masama sa ginawa ko na sa'yo ko ipinangalan ng property na iyon. Walang ano-ano yung sagot niya sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya dahil hindi ko inaasahan na gagawin niya ang bagay na iyon para sa akin. May kung anong pumukaw sa puso ko na damdamin na lalong nagpatindi ng paglakas ng kaba ng dibdib ko. Yung kaba na sa tuwing maririnig ko ang boses niya ay napapatahimik ako. Mas lalo na nang naririnig ko ang sinabi niya na walang mali sa ginawa niya na pagpapangalan sa akin ng property na binili nito. Huwag po kayo mag-alala, sir. Gagawin ko ang lahat para maayos ang negosyo natin. At kung papayag po sana kayo, gusto ko na po sanang mag-resign sa trabaho ko dito sa agency para mag-focus sa pang-manage ng shop. Lakas loob kong sabi sa kanya. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa at hindi niya agad ako sinagot. Napayo ko tuloy ako dahil mukhang hindi nito nagustuhan ang gusto ko sanang mangyari. Okay, sige. Simula bukas ay huwag ka na mag-report dito sa agency. Sa shop na lang kita pupuntahan kapag kailangan kitang makausap tungkol sa negosyo natin.
Narinig ko sagot niya sa akin. Iniangat ko ang aking mukha para tingnan siya at siguraduhin na hindi ako nagkamali sa narinig ko. Pinapayagan niya ako mag-resign na sa trabaho ko dito sa agency at ipagpatuloy na lang ang serbisyo ko sa pagmamanage ng shop na tinayo namin. Talaga po, sir? Paniniguro ko sa kanya. Yeah, and wala na rin naman dito si Ate Nicole at pinag-resign na rin siya ni Kuya Hunter para paghandaan na magiging baby nila. Pagkukwento ni Sir Xavier sa akin. Alam na rin pala nito ang nangyari kay Nicole at Hunter. Kaya mabuti na mag-focus ka na lang sa shop natin para hindi ka na mahirapan na kailangan mo pang pumasok dito sa agency habang nagmamanage ka ng negosyo natin. Dugtong pa niya sa huli niyang sinabi. Lumuwang ang pagkakangiti ko sa harap niya at sa wakas ay naintindihan niya mga point ko kung bakit gusto ko na mag-resign sa agency. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng opisina ni Sir Xavier. Pagkatapos naming marinig ang dalawang katok sa labas ng pinto. Sabay kaming napatingin ni Sir Xavier sa pinto nang bumukas ito at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko kung sino ang pumasok mula doon. Marting lumakad palapit sa table ni Sir Xavier si Hazel at para ako natuklaw ng ahas nang makita ng mismong dalawa kong mga mata na sa harapan ko ay hinalikan nito si Sir Xavier sa labi. Wala itong nagawa ng mas lalo pandiinan ni Hazel ang labi nito para masakop ang mga labi ni Sir Xavier. Napayo ko na lang ako para maibsan ang gulat at biglang pagkirot ng puso ko dahil sa nasaksihan ko. How are you, sweetheart? Sunod kong narinig na tanong ni Hazel kay Sir Xavier. Anong ginagawa mo dito, Hazel? Mabilis na tanong din ni Sir Xavier dito at ginamit ko ang pagkakataong iyon para magkunwaring nasamid at magpaalam sa mga ito. Nakakaya naman kasi kung sa harap ko pa mismo sila maglandian, hindi ba? Mapait kong depensa sa sarili ko kung bakit hindi na ako dapat magtagal pa sa lugar na iyon. Nagpaalam ako kay Sir Xavier na hindi tumitingin sa kanila ni Hazel at mabilis kong tinahak ang daan palabas ng pinto. Paglapat ng pinto sa hamba ay parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Kung kanina ay nabuhayan ako ng loob at parang nanumbalik ang mga magaan naming pakikitungo sa isa't isa ni Sir Xavier katulad dati. Bigla ay naglaho ang pakiramdam kong iyon. Mas nangibabaw ngayon ang lungkot at sakit sa puso ko na hindi ko alam kung bakit kailangan ko maramdaman ang dahil lang sa alam ko at nakita ng dalawa kong mga mata na magkasama ito at si Hazel sa loob ng opisina nito. Mali na maramdaman ko ang ganitong sakit sa pakiramdam dahil alam kong wala itong patutunguhan sa simula pa lang. Mahirap ang itago ang nararamdaman sa isang tao pero mas mahirap tanggapin na kahit gaano mo itago at huwag maramdaman ng paulit-ulit ay kusang nagsasalita ang puso at isipan mo. At walang pinagkaiba ang pagtatago ng totoo mong nararamdaman sa pagsasabi na mahal mo ang isang tao. Dahil sa huli ay ang puso pa rin ang siya magdidikta ng tunay mong nararamdaman. Gaano mo man ito ipagkaila ng ilang beses. Third person of a voice. Katulad ng sabi ni Xavier kay Monica, ay hindi na ito pumasok sa agency. Kinabukasan ay hindi na nakita ni Xavier si Monica sa trabaho nito. Sa mismong shop na ito dumiretso ng araw na iyon at inayos ang ilan na lang na mga bagay para sa opening ng negosyo ng dalawa. Abala si Monica sa paglilista ng mga inventory ng mga produkto na ibebenta ng shop nito at ni Xavier nang biglang bumukas ang glass door ng shop. Napalingon si Monica at nakita nito si Limuel na nakangiti at may dala pang mga bulaklak. Napangiti din si Monica nang tumayo ito mula sa pagkakaupo sa silya at ibinaba nito ang isang folder na hawak nito. Oh, ikaw pala Limuel. Napadpad ka ata ulit dito sa shop. Biro ni Monica kay Limuel na ikinakunot naman ang noon nito. Ang sungit naman ng store manager na to. Pwede bang magbibigay lang ng bulaklak kaya ako napadpad dito? Agap namang sagot nito kay Monica na ikinatawa ng dalawa. Kahit kailan talaga Limuel, napapatawa mo ako sa mga hirit mo. Pagtatapat ni Monica, doon naman inabot ni Limuel ang dala nitong bouquet ng bulaklak sa dalaga. For you, sabi ni Limuel kay Monica sabay abot sa dala nitong bulaklak. Thank you. At niyaya ni Monica si Limuel para umupo. May soft drinks naman sa maliit na ref na nakalagay sa isang sulok ng shop kaya hindi nag-alala si Monica kung anong ipapainom nito sa bisita. Kumuha agad ng isang baso na may yelo si Monica at sinalina ng soft drinks. Magpalamig ka muna. Alok ni Monica kay Limuel. Kinuha naman ng binata ang baso na inilapag ni Monica para uminom.
Tama bang intindi ko sa text mo, Monica? Dito ka na mag-stay sa shop at hindi ka na magtatrabaho sa agency? Paniniguro ni Lemuel sa bagay na sinabi ni Monica dito sa text. Oo. Pumayag na si Sir Xavier na dito na ako mag-focus sa business namin para maasikaso ko ng maayos itong shop. Pagtatapat ni Monica kay Lemuel, ibinaba muna nito ang hawak na baso ng soft drinks saka muling nagsalita. How can you be so sure na pagdating ng panahon ay magkakaroon ka rin ng shop na katulad nito? Sabi mo ay wala kang nilabas na pera at puro si Xavier Montefalco ang nag-finance sa negosyo niyo, tama ba? Napahinto si Monica sa sinusulat nito dahil sa sinabi ni Lemuel. Ang usapan ay hati kami sa kikitain nitong shop at gagamitin ko naman ang makukuha kong pera sa negosyong ito para makapagpatayo ng sarili ko ring shop na katulad nito pagdating ng panahon. Paliwanag ni Monica kay Lemuel. Okay. Sana lang ay tumupad si Xavier sa sinabi niya at baka sa huli mabaliwala lang lahat ng pagod at paghihirap mo dito sa shop na tinayo ninyong dalawa. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang negosyo namin ni Sir Xavier at magtatagumpay ako pagdating ng panahon. Nasa ganoong pag-uusap si Monica at Lemuel nang bigla ay marinig ng dalawa ang pagbukas muli ng pinto ng shop at bumungad naman sa harapan ng dalawa si Xavier. Agad na napansin ni Monica ang pag-iba na naman ng mood ng amo nito nang makita ni Xavier kung sinong kausap ng dalaga. Nagsalubong agad ang makakapal nito mga kilay at gumalaw ang mga panga nito. Lumapit si Xavier sa dalawa at agad nitong tinapunan ng masamang titig ang bouquet ng bulaklak na nakapatong sa mesa kung saan nag-uusap si Monica at Lemuel. Napatayo si Monica para salubungin ang boss nito. Sir Xavier, good morning po. Bati ng dalaga kay Xavier. Saglit nitong tinitigan si Monica at sunod na pinukol nito ng masamang tingin si Lemuel. Is everything ready in here? May himig ng inis ang boss na Xavier nang tanungin nito si Monica tungkol sa shop. Alangan namang sumagot ang dalaga pagkatapos. Opo sir, okay naman po ang lahat. Ready na din po tayo sa soft opening by the end of this month. Yung mga staff po ay darating na rin bago tayo mag-opening. Sagot ni Monica kay Xavier. Hindi ito tumango bilang pagsang-ayon at inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng shop. Nang makontento ay muli nitong hinarap si Monica na nagulat din sa biglang pagsulpot ni Xavier sa shop. Can we talk? Balik na tanong dito sa dalaga. Tumingin muna si Monica kay Lemuel. Saglit saka sumagot. Sige po sir. Monica, alis na muna ako ha. Paalam ni Lemuel sa dalaga. Hindi pinansin ni Xavier si Lemuel hanggang sa makalabas ito ng shop. Napabuntong hininga na lang ang dalaga pagkatapos. Nang tuluyang makaalis si Lemuel ay hinarap na ni Xavier si Monica. Nakapamulsa ang isa nitong kamay sa khaki pants na suot nito. Madalas bang pumupunta dito si Lemuel? Walang ano-ano'y tanong ni Xavier kay Monica na halatang nagulat sa tanong ng amo nito. Po? That guy, madalas baka ko siyang dumaan dito sa shop? Pag-uulit ni Xavier na halatang iritable dahil sa pag-uulit nito ng tanong kay Monica. Nangangamusta lang po si Lemuel sir, kaya siya nagpunta dito. Maagap na sagot ng dalaga kay Xavier. Muli ay nilingon nito ang mga bulaklak na nakapatong sa mesa. Nagdadala na rin pala ng bulaklak ngayon ang isang taong nangangamusta lang? Direktang komento ni Xavier sa dalang bulaklak ni Lemuel para kay Monica. Ang dalaga naman ang napalingon sa mga bulaklak at napabuntong hininga saglit. Hindi ko po alam na magdadala siya ng bulaklak ngayong araw. Kahapon naman ay wala siyang dalang ganyan. Wala sa loob na sabi ni Monica kay Xavier na mas lalong nagpakunot ng noon nito. What? Pati kahapon ay nandito ang lalaking yon? Opo, tinutulungan niya po kasi ako mag-inventory ng mga na-deliver na produkto dito sa shop. Pati ang pag-aayos ng mga paninday katulong ko din po siya. Pagtatapat ni Monica kay Xavier, nakita ng dalaga na biglang dumilim ang aura ng binatang amo nito pagkatapos nitong ipagtapat dito na madalas napuntahan ni Lemuel sa Monica sa shop. Mula sa pagkakapamulsa ng isa nitong kamay sa pantalon ay pinag-ekos nito ang dalawa nitong matipunong braso sa harapan ng dibdib nito. Sa Thursday ay kasal na ni Kuya Hunter at Ate Nicole in civil wedding. Tayo daw dalawa ang kukuhanin nilang witness sa kasal nila. Pagbabalita nito kay Monica na hindi naalis ang kunot sa noon nito. Nagulat si Monica sa sinabi ni Xavier tungkol sa pagpapakasal ng dalawa sa civil.
Noong kasing nakausap ni Monica si Nicole ay hindi nito nababanggit sa kaibigan ang pagpapakasal nito kay Hunter. At tangi ang pagbubuntis lang ni Nicole ang naikwento nito kay Monica. Ganun po ba? Sige po sir, tatawagan ko na lang din po si Nicole. Mamaya, para malaman ang ibang details sa kasal nila ni Sir Hunter. Sabi na lang ni Monica sa amo nito. Nagtagal pa ng ilang oras si Xavier sa shop para samahan si Monica. Magkasamang inayos pa ng dalawa ang ilang paperworks ng shop para siguradong maayos sa magiging opening ng shop bago matapos ang buwan.